ang pagkatid ng GMA News sa mga nangungunang balita ngayong Miyerkules. Ito ang isa sa mga ipinagmamalaki ng Davao City, ang durian. Matapang ang amoy, pero masarap ang lasa. Maging ito, posibleng maapektuhan ang kalidad at produksyon dahil sa tagtuyot. Ikinababahala ito ng mga durian farmer, gaya ni Emmanuel Belvis, na Pangulo ng Durian Industry Association of Davao City. Dito sa Barangay Wangan, mayroon siyang 300 puno ng durian. Ayon sa Pag-asa, posibleng maranasan ng El Nino sa Hunyo. Dito sa Davao City, nararanasan na raw ang dry spell. 3 magkakasunod na buwan na raw kasing mas mababa sa normal ang pag-ulan sa lungsod. Ayon kay Belvis, kapag ganito ang panahon, naaapektuhan ang kalidad ng durian, lalo na ang mga pang-export. Mababa rin ang aanihin dahil nalalagas ang mga bulaklak, maging ang mga maliliit na bunga dahil sa init. Madali rin itong dapuan ng sakit. Kapag nagtuloy-tuloy, apektado ang kita ng mga durian farmer. Kung grabe kainit ang panahon, walay tubig sa yuta, ang may tabo, less ang absorption sa tubig o less ang absorption sa nutrients. Mo gani usually ang magawa sa ana kanang mga calcium deficiency na murag mukuan ang durian murag lasay, makuan kay dili man siya makasuyo og iyang potassium ug calcium, mao man ay magpatamis sa durian. Ug nasay kanang ginatawag natog UFR, uneven fruit ripening. Ang isang puno ng durian ay nangangailangan ng 100 hanggang 200 litro ng tubig bawat araw. Kung kapos sa tubig, ang diskarte ng mga magsasaka ay ang pag-mulching. Mulching is magbutang kag kanang mga plant debris o kanang mga kuana maka-cover siya sa yuta. Ang among gigamit dito kanang kwardas gani kanang waste sa kanang bunot. So among gitabunan ang base sa punuan para pag mabasa siya, dili siya dahil mo evaporate. Binigyang diin ni Belvis na kailangan ng suporta mula sa kinauukulan, lalo na sa irigasyon, para maagapan ang epekto ng tagtuyot. Ni-refer na ng House Justice Committee sa House Rules Committee ang report kaugnay sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kapag umabot na ito sa plenaryo, sinabi ng ilang partido na conscience vote ang kanilang pairalin kung dapat bang ma-impeach ang bise o hindi. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Para ma-impeach si Vice President Sara Duterte, 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan. Tingin ng mga kongresistang nakausap namin. I think it's overwhelming na. Sobra na 120 yung magsabi na pipirma sila. Paano niyo po na-determine yung 120? Siyempre, may bulong-bulong sa halls of Congress. Alam mo na. Opo. Estimation ng bawat party. So, meron yun. I think as we speak, we are looking at almost 200 already. House members who are signifying their intent to support the impeachment. Definitely more than the 1/3 required na yung 106. So, mahirap magsabi ng actual figures pero definitely it will be more than the 1/3 requirement. Easily. I think the numbers are encouraging sa what I've been able to hear. Pero as House leadership po yan, ito daw nga. So, iba natin. But more than 106, sir? Sa kanyang pagbisita sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, pinasaringan ng Vice-Presidente ang mga mambabatas na nagsasabing sigurado na ang kanyang impeachment. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan. No? But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Sagot dito ng chairperson ng House Committee on Justice. I'm positive that because of the evidence presented before the Justice Committee, no, and considering the 53-0 and the 55-0, I am positive that this will be approved by the plenary. I just do not want to speak about the possible number because
I do not want to preempt the voting that will happen on whatever date the plenary will consider. Bago ang botohan, nag-uusap na ang mga partido at koalisyon sa Kamara kung ano ang kanilang magiging posisyon. Ang National Unity Party, conscience vote daw ang paiiralin. Ibig sabihin, hahayaan ng partido ang mga miyembrong magdesisyon ng walang pamimilit dahil ang impeachment anya ay isang constitutional process at hindi partisan exercise. Pero pagtitiyak ng NUP, anuman ang kahinatnan ng impeachment, patuloy silang susuporta sa Administrasyong Marcos. Conscience vote din ang paiirali ng Liberal Party sa Kamara. Napag-usapan na ho namin yan March 3. Nagkaroon ho ng meeting, yung what we call the LP House Caucus. At ang naging consensus po doon, it would be conscience vote. Ang Partido Federal ng Pilipinas naman, na partido ng Pangulo, na pag-usapang unanimous ang magiging posisyon ng 51 kongresista ng PFP. We're basing it on for public officials. So my justification for that. PFP is the party of the president. So yun po yung ating So vote for the impeachment? For the impeachment, sir? malalaman po natin yun sa pag-plenary na. Bago pa man magbotohan ang House Committee on Justice sa committee report at resolusyong nagtatakda ng articles of impeachment, may mga ulat at online post na nagsasabing may mga kongresistang gustong bawiin ang kanilang pirma. Pinabulaanan nito ng House Committee on Justice. I don't know any Kong who is withdrawing his vote or signature from the determination of probable cause and even from our approval of committee report yesterday. So, from my end, I deny that allegation that there are Kongs who are withdrawing their signatures. Isa si House Committee on Justice Vice Chair Jose Alvarez sa mga pinangalan ng gustong bawiin daw ang pirma. Hindi raw niya binabawi ang kanyang boto pabor sa committee report pero mag-a-abstain daw siya sa botohan sa plenaryo dahil sa mga personal na dahilan. Wala naman akong pinirmahan doon sa committee report. Bumoto lang ako, taas lang ako ng kamay kasi yung proceeding lang yun para dalhin sa plenary. Hindi man yun confirming na si guilty na si Vice President Sara. Pinabulaanan din ng nakausap naming kongresista na pinipilit o sinusuhulan sila para bumoto pabor sa impeachment. Wala, actually. Wala. It is consensus building dahil alam po natin. Ang hirap pa manakot at mag-ulat this time dahil pieces na nga po tayo. So, pinafocus po natin yung mga talagang issues ng bayan. So, hindi po namin na-feel na Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA News. 2 pirma pa ang kailangan sa partial committee report kaugnay sa flood control scandal para maipresenta ito sa plenaryo ng Senado ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson. Sa ngayon kasi 7 senador pa lang ang nakapirma rito. Bukod kay Lacson, pumirma si Senate President Tito Soto at Senators Erwin Tulfo, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Raffy Tulfo. Kulang man ang pirmay nilahad ni Lacson ang nilalaman nito sa kanyang privilege speech na tinawag niyang Chairman's Progress Report. May 11 reklamong inirekomenda sa report para magkaroon ng preliminary investigation. Kabilang dyan ang plunder, graft, malversation, direct bribery, money laundering at iba pa. Hindi siya nagbanggit ng pangalan pero nasa slide sa kanyang presentation sina Senador Chis Escudero, Jigoy Estrada, Joel Villanueva at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi nagpa-interpellate o tumanggap ng katanungan si Lacson sa kanyang privilege speech. Sina Estrada at Villanueva hindi raw nababahala sa rekomendasyon ng partial committee report. Sinusubukan pa naman naming kunan ng pahayag sina Escudero at Romualdez. Our recommendations are, by design, recommendatory and conditioned on independent investigation. Kung mali ang aligasyon, the process clears them. Kung totoo, the process convicts. With due process and accountability, makukulong ang dapat makulong.
Kailangan daw pag-aralan munang mabuti ang panukalang bawasan, suspindihin o tanggalin ang value-added tax sa kuryente, ayon sa Department of Energy. Sabi ng DOE, kinakailangan itong suriin ng economic manager sa bansa, partikular ang Department of Finance, pati Kongreso, para matiyak na mababalanse ang mababang singil sa kuryente sa pondong kailangan ng gobyerno para sa tuloy-tuloy nitong serbisyo. Handa raw ang DOE na magbigay ng pananaw kaugnay sa panukala at suportado nila ang anumang hakbang na magpapabawas sa pasanin ng mga Pilipino. May panukala ngayon sa Senado na tanggalin ang VAT para sa mga kumukonsumo ng hanggang 150 kilowatt-hours sa kuryente kada buwan. Waalisin ang VAT hanggang 300 piso raw ang pwedeng mabawas sa kanilang electric bill. Saan ba aabot ang 1,000 piso mo? Sabi ng ilan, tila naglalaho na lang ito na parang bula dahil sa taas ang presyo ng mga bilihin. Live mula sa Marikina, tayo ng balita si EJ Gomez. EJ, saan napunta ang pera mo? Igan, good morning. Ito nga ang 1,000 pesos. Nasa 730 pesos na lang ang purchasing power. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Para sa ilang kapusong nakausap natin, ang 1,000 piso aabot na lang daw ng 2 hanggang 3 araw. Bumilis pa ang inflation o ang pagmahal ng mga produkto o serbisyo sa bansa nitong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 4.1% na inflation rate noong Marso, tumaas ito sa 7.2% ngayong Abril, pinakamataas sa loob ng 3 taon. Dahil sa pagmahal ng mga bilihin, kumonti ang mabibili ng piso ngayon. Para kay Chris Nakahera sa isang grocery store, ang 1,000 piso ay ilang araw lang daw tumatagal. Sa arawang pamasahe pa lang daw kasi niya mula Antipolo patungong trabaho dito sa Marikina, mahigit 100 piso na. Wala man daw siyang pamilya, hirap pa rin daw siyang makaipon dahil sa iba pang pinaglalaan ng gastusin. Ang street sweeper naman na si Marilyn may pinapaaral pa raw na anak. Kaya ang 1,000 piso niya, tila naglalaho raw na parang bula. Kailangan pa ng pambayad sa upa at kuryente sa kanilang bahay. Narito ang kanilang mga pahayag. Bilang single po, siguro po yung 1K, isabot na lang po ng pamasahe. Pamasahe araw-araw. Tsaka yung food din po, nakatira po ako ngayon sa Kupang, Antipolo. Ngayon po, dito po ako nagtatrabaho sa Marikina, Bayan. Bali po, sa isang araw, umaabot po ng 115, balikan na po yan, pamasahe ko lang po. Yung sa 1,000 noon, siguro 1 week po inaabot. Ngayon po, 3 to 2 days na lang po. Di na rin po makakaipon. Pamilya, 4. Tapos, 1,000 sa ulam at bigas lang, ganyan. Siguro mga 2-3 na araw. Lalo ngayon, malapit na naman pasukan, may estudyante pa ako. Hindi ko alam. May bayad, mag-uupa pa ako, sakto-sakto na lang. Kumbaga, minsan kulang na nga. Yung, kumbaga dati nagmimerienda ka pa, ngayon, hindi na, tiis-tiis. Igan, paliwanag ng Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain, gasto sa transportasyon tulad na lang ng diesel at gasto sa bahay gaya ng kuryente, tubig at iba pa. Yan ang unang balita mula po rito sa Marikina City. EJ Gomez, GMA News.